Okay, I've been using this Suzuki Bergman for almost 5 months. Ano-ano nga ba yung mga naging problema ko at yung mga nagustuhan ko sa motor na to? Tara, samahan niyo ako. Okay, ano-ano nga ba yung mga nagustuhan ko, bakit ko binili ang Suzuki Bergman? Kaya kung hindi mo pa nakikita yung first vlog ko regarding dito, ito siya. Ilalagay ko lang sa link yung comment section. So, ayun, ano nga ba yung mga nagustuhan ko dito sa motor na to? First, malaki kasi siya mga tol. Makita nyo naman, actually may mga pasahero akong napagkakamalan na NMAX itong motor ko pero hindi. So 125cc category kasi isa na to sa mga malalaking motor na mabibili mo. So una ko nagustuhan dito is yung riding position mo. Hindi ako tumatama. Actually, yung dating pinagpipilian ko is Honda Click tsaka itong Suzuki Bergman. Pero talagang dito talaga napukaw yung attention ko sa Suzuki Bergman. Sobrang laki ng space. 5'9" pala yung height ko. Nang pag niliko mo, hindi siya talaga siya tatama sa tuhod mo. May mga motor kasi na, alam mo yun, yung tumatama talaga sa tuhod mo yung manibela pag lumiliko ka. So ayan, hindi siya tumatama. Tapos sobrang laki ng legroom niya. Sa 5'9" na height ko, saktong-sakto talaga tong motor na to para sa akin. Kaya sobrang nagustuhan ko siya. So isa pa sa mga nagustuhan ko sa motor na to is sobrang lapad ng upuan. Meron kasi mga motor na alam mo yun, hindi ganun kalapad yung mga upuan. Pero ito, para na talaga siyang NMAX to. Kung in terms of lapad, galing na kasi ako sa NMAX version 1. In terms of lapad, sobrang lapad ng upuan nito. Kaya sobrang komportable rin talaga yung mga magiging pasahero mo. So ayan siya, sobrang premium ng leather niya. Tapos yung tahi, ayun kung makikita ninyo, sobrang ganda. So ayun, pangalawa yun sa mga nagustuhan ko sa Suzuki Bergman natin. So ang pangatlong nagustuhan ko naman dito is itong underseat storage na sobrang laki. Actually, hindi kasya dito yung full face kasi tinry ko na rin dito yung full face, pero sobrang dami mo pa ring may lalagay. So i-try natin itong full face, ay itong ano natin. So try natin itong half face natin. Yun, saktong-sakto. So sobrang laki talaga siya. So isa to sa mga nagustuhan ko sa motor na to, na madami kang malalagay na gamit kahit hindi ka na mag top box dito sa may underseat natin. So ayan siya. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa motor na to is dalawa yung yung glove box na isa dito na sobrang lawak no. Yan. Tapos isa dito na may kasamang charging port. Ang ano ko lang, request ko lang sa Suzuki sa next na ano niya is sana lagyan niya ng USB type kasi kailangan mo pang bumili ng ganito para makapag-charge. Pero in my case, okay naman talaga siya dahil gano'n mo sa 125cc may gantong charging port ka na. So i-try natin itong cellphone natin. So for your reference, Redmi Note 10 Pro itong cellphone natin. Yan. So sobrang lawak pa talaga ng space na dito. Ayan kung makikita ninyo. Tapos dito rin, kasyang-kasya rin yung malaking cellphone. Yun. Yan ang mga nagustuhan ko dahil dalawa pa yung bulsa niya at dalawa yung paglalagyan mo, 'di ba? Sobrang talaga convenient para sa mga mahilig magdala ng madaming gamit. Yan. So in terms of comfortability, after using it for 5 months, actually yung mga customers ko na nagre-review nito, kumaga parang nagsasabi na maganda daw yung suspension sa likod. At I mean, pag sa lubak daw kasi may mga nasasakyan silang motor na alam mo yun matagtag. Ito kasi hindi nila ramdam yung tagtag. Kumaga sobrang komportable yung pag-angkas nila sa motor. So maganda din yung suspension nitong motor na to. So ayan, actually ang naging problema ko lang is itong suspension sa harap. After 5 months, medyo matigas na siya. So kailangan ko na rin siyang ipa-repack. So ayan, overall yun yung mga nagustuhan ko sa motor na to, kung bakit ko siya napili at nabili. So ano naman ba yung mga naayawan ko sa motor na to? So first of all, syempre pag bibili kasi ako ng motor, tinitignan ko kung may mga pyesa bang available dito sa market. Actually itong motor na to mga tol, medyo nahirapan ako maghanap ng pyesa gawa nga ng kailangan bibili ka talaga dun sa distributor or dun sa mga talagang nagbebenta ng mga ganito. Unlike sa Yamaha, Honda,
kahit sang shop meron talaga sila Yamaha. Kumbaga marami silang branch na mga nagbebenta. At saka sa mga motorcycle shop marami na rin kasi talaga yun. Unlike dito, sobrang bihira ka lang makakita ng mga parts na available sa mga iba't ibang market or sa mga iba't ibang motor shop. So isa din sa mga inaiwan ko dito sa Bergman is laging sira ang IC. Sa loob ng 5 months parang 3 times na akong nagpagawa ng ISC. So ngayon ang ISC ko ngayon is manual ISC na. So parang 2 months na akong hindi kumbaga nasisiraan. Tapos isa pang inaiwan ko is minsan is hirap siyang mag-start sa umaga. So ang kahit gamitin ko na tong kickstart, medyo hirap pa rin siya. So sabi ng mga nandun sa comment section, dun sa group is baka doon sa IC rin. Pero yun nga, so far hindi naman ako nagkakaroon pa ng problema simula nung nagpalit ako ng manual IC. Pero syempre, i-ano nyo pa rin, keep in mind na depende pa rin yan sa motor. Hindi ata lahat ng Bergman para nag-work yung manual IC. So ayan. So isa rin sa mga nayawan ko dito is mabilis yung dragging niya. Sa loob ng 5 months, parang almost ilang beses na ako, 4 times na ako dahil bawat linis ko, naglilinis, di ba, pinapalinis ko yung panggilid ko, pinapacheck ko naman, okay naman lahat, pinapalitan ko. Pero ewan ko kung bakit ang bilis pa rin ng dragging, parang 2 weeks to 3 weeks biglang nakakaroon pa rin ng dragging. So yun yung medyo hindi ko talaga masolusyonan dito sa motor na to. So yun. Tapos syempre, isa rin sa mga bago ko siya kinuha, syempre ang unang-unang mapapansin dito is yung gulong. Kaya nagpalit ako ng 120/90/10. Pero yun nga, ang nangyari is parang medyo nag-iba yung handling niya. Syempre, aftermarket na rin yung mga natin, yung gulong natin. Pero yun nga, parang alam mo yun, hindi na ganun kaganda yung handling niya. Though okay naman din itong malaking size, gawa nga ng hindi siya mukhang e-bike unlike dun sa luma. So ayan, parang gwapo ko na lang, ganun. So dagdag ko lang din pala, yung mga naging problema ko dito is sa fuse. 2 beses akong nasiraan ng fuse at nasunugan. Dito yan sa may katabi ng battery. Talagang magto-total na wala talaga siyang power. Nung i-start ko siya, wala siyang power. Tapos ang pina-check ko is fuse lang pala yung problema. Kumbaga, pag maglo-long ride kayo, magbaon na rin kayo ng libreng gano'n. Ay, kumbaga, bumili na rin kayo ng mga fuse na extra na gano'n. Mga 10 pesos, 20 pesos lang yun sa mga motor shop. So, ipapakita ko lang dito yung itsura nun. So, yun mga nasira sa akin sa loob ng 5 buwan. So ano pa ba yung mga naging problema ko? Isa pa pala sa mga naging problema ko is itong gauge natin. Alam niyo kung bakit? Kasi since nung nagpalit ako ng pipe, kaya nagbalik na ako sa stock, biglang nagloko na yung yung gauge natin. Ewan ko kung yun yung cause or may iba pa. Hindi din kasi masabi ng mga ibang mekaniko kung ano yung cause ng pagluloko ng ating baka daw nasira yung mga board or something na ganun. Pero nag-start lang din kasi nung nagpalit ako ng pipe. So yun, medyo nagloloko na rin yung gauge ko. Tapos ang isa pa sa mga medyo hindi ko nagustuhan dito is maganda siya in a way na may hazard siya, pero kasi sa mga sanay dun sa mga manual na hazard, like for example, pag niligo mo kasing ganyan yan, tapos binalik mo na, okay na dun sa mga normal na bolt. Pero ito kasi pag niligo mo ganyan tapos binalik mo, nag-hazard siya. So medyo isa yun sa mga hindi ko na rito, kasi minsan nakakalimutan ko talaga mag-off ng hazard. So ayun, kaya kakala hindi ba naka-hazard talaga ako. So yun na. In terms of looks, wala ka talaga masasabi kay Suzuki Bergman. Okay na okay talaga siya. In terms of comfortability, okay na okay siya. Medyo ayaw mo lang dito is yung paghanap ng parts. Lagi may problema. So ayun lang siguro yung pagre-review natin sa loob ng 5 months. Honest review lang po yun. Yun lang po yung mga naging experience ko sa motor na to. And comment down below pag may mga questions kayo regarding dito. And yun, maraming salamat. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.